ng bata kaagad yung nais mong ipaliwanag sa pagpapahalaga? Ang parang medyo nag-approve sila doon na sinabi ko na, ano kaya ang ginamit ko na pananda o tayo-tayo? Pero kung nila na, doon ko makakalat, sabi ko na, kalahati, yung mga tumaas ko. Nag-gets nila, karamihan sa yung kalahati ko, parang nag-isip pa sila bago sila nakapag-restant. Parang nagkameron pa po ng gap, parang ay, ganun tayo Hmm. Maganda rin ang pinakita mo dito. Ano, kasi napansin mo nga na may iba na hindi agad na get yung instruction para mapalagat mo. Yung pagpapahalagang nais mo ipalagatin sa kanila. Maganda yung pinakita mo na gumamit ka ng valid art of questioning. Yung iba-iba. Iniiba mo para lang makaget ang bata. Hindi ako talaga din nag-gap sila. Yun ang isang importante sa isang guro. Ano na tayo bilang isang teacher, ano ay flexible, kaya naman dito sa deliberate lesson, yung flexibility and creativity mo ay perfect sa akin. Na hindi ko ang maximum point, sabi ni Ma'am. Ano, isang bagay lang ang napansin ko, nag-overlap yung mga nakasulat sa Isara, tapos illustration, sa ano yun, sa katotohanan, pagkakit ka sa isang IM, pwede mo siyang alisin para hindi nakafocus, para hindi na ano bata sa kung saan siya nakilili ka. Kita ko dito dito na sila bata sa mga sulat. Although nag-represent yung mga klase mo, para man mawala. Tapos, pag may mga sulat yung isa, ito naman ay tinuturo din naman sa inyo. Pero kung sino ko tutado, promise, sa iyo. Pag may nakasulat sa pisaran, hindi mo yung pwedeng patungan ng kahit ano, instructional material. Kaya importante, Minahin ko na kasi mo minawain. Yan. Sa iyong aplikasyon, napakahusay ng differentiated instruction mo na gumamit ka ng pick-up line, tapos yung liham, tapos yung mga linya sa awitin. May isa lang ako napansin na mas mainam sana kung yung rubric, yung pamantayan, na ilatag mo muna bago mo sabihin na ito yung binigay mo yung kanilang pamantayan habang meron na silang ginagawa. Ibig sabihin, masisira yung nila na sa ginagawa nila. So, mas mainam kung nakapalatag mo na yan, nakapalatag mo na si rubric, yung pamantayan bago sila magsisimula ng gawain. Mahusay na sinisilip mo ang bawat gawain o output ng bawat